Trump 2.0, ito ang bansag sa papasok na bagong administrasyon ni President-elect Donald Trump matapos niyang makuha ang 312 electoral votes laban kay Democrat candidate Kamala Harris na nakakuha ng 226 electoral votes noong November 5. Kailangan ng 270 electoral votes upang manalo. Panahon pa lamang ng kampanya ay malinaw na ang mga plano ni Trump na baguhin ang immigration law sa Amerika, partikular na ang pagsulong sa mass deportations at pagtigil sa tinatawag na birthright citizenship. At inaasahang lalagdaan niya ang ilang executive orders na may kaugnayan sa naturang issue sa sandaling maupo na siya sa pwesto, ayon sa mga ulat ng US media. Back in the White House, we will restore world peace. And it will be again peace through strength. I will launch the largest deportation program in American history. And we'll put these vicious and bloodthirsty criminals in jail or kick them the hell out of our country. Dahil dito, tila pinangunahan na ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, ang mga Pilipino, partikular na ang mga tinatawag na mga TNT, sa isinagawang virtual briefing ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP. But my advice to many of our fellow men who actually are still here but cannot get any kind of status, my advice is for them not to wait to be deported, because I can see that the administration of President Trump is really going to be very strict with the immigration policy that he intends to put in place, because that is a promise he made to the American public, and that's probably the reason why he won an issue that was very important for a large number of Americans. And so my advice to them is to immediately leave voluntarily, because once you're deported, you can never come back to the United States. At least if you leave, there's always an opportunity or a chance that you'll be able to file at the right and just follow the rules and regulations of the country. That's the only way. Dagdag ni Romualdez, tinatayang 250,000 hanggang 300,000 Filipinos ang nanganganib na ma-blacklist o ma-deport sakaling ituloy ni Trump ang kanyang pangakong magsagawa ng mass deportation ng mga undocumented immigrants. Iginit naman ni Romualdez na mataas ang tingin ng Amerika sa mga Filipino healthcare workers bilang mahalagang parte ng kanilang workforce. Mataas rin ang demand para sa construction workers galing Pilipinas. Samantala, pinawi naman ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang mga pangamba na maaaring maapektuhan ang relasyon sa pagitan ng Amerika at Pilipinas sa pag-upo ni Trump bilang Pangulo. Ayon kay Carlson, panatag siya na mananatiling matatag ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa sino man ang manalo sa eleksyon. And I am extremely confident that U.S.-Philippine relations will remain steadfast friends and ironclad allies, as well as partners in prosperity, no matter who wins the election in the United States today. Ayon sa US State Department, nakabase sa matatag na historical at cultural linkages ang US-Philippine relations. Higit 4 na milyong Filipino-Americans ang kasalukuyang naninirahan sa Amerika, habang 400,000 naman na US nationals ang narito sa Pilipinas. Natatangi ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa na pinagtibay ng kasaysayan at demokrasya. Ang tanong, ang administrasyong Trump ba ang susubok sa matatag na relasyong ito? Ito ang dapat nating abangan. Para sa DZRH Rewind 2024, ako si Karen Oyong ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.